Hey humans! Welcome back to my channel. Ano ba yan? Tutumba ka dyan ka lang. Yarn! Sorry. So, for today's video, I will be sharing some travel tips based on my experience para less hassle. Travel tip number 1, check the expiration of your passport before booking a flight. At least 6 months ang inaalaw para makapag-travel. Pwede ka naman mag-renew ng passport at least a year before ma-expired. Kasi kahit anong iyak or pagmamakaawa mo dyan, magnumpasay ka sa airport, hindi ka talaga papaalisin. Travel tip number 2, mag-web check-in na. Dalas talaga na mahaba yung pila sa hindi naka-check-in versus na nakapag-web check-in na. Travel tip number 3, pre-book your activities or tours. Meron naman tayong Klook para sa mga discounts, and meron ka din makikita doon na portable wifi. Meron din silang SIM card. So, depende sa'yo kung anong kukunin mo. Isa-search mo lang doon kung anong bansa ka pupunta. Tapos, yun, lalabas na lahat ng mga tours and activities na pwede mong gawin doon sa bansa na yun. Travel tip number 4, check the weather. Makikita mo yan sa Google. Kung meron kang friends or family sa ibang bansa or doon sa bansa na pupuntahan mo, pwede kang mag-ask sa kanila. Reason kung bakit mo i-check yung weather? Syempre, para alam mo kung ano yung set of clothes na dapat mong dalhin. Kasi, mamaya pumunta ka sa country na yon na ganong month, winter pala, tas dala mo pang summer. So, madadagdagan pa yung yung expense mo. Bibili ka pa ng jacket or ng coat. Kaya, kailangan check mo talaga yung weather. Travel tip number 5, do your research. Sobrang importante to kapag gagawa ka ng itinerary. Ako, ang ginagawa ko kapag nagre-research ako, nilalagay ko lang na keyword is best things to do at ganito, or what to do at ganito. Be specific kung saan ka pupunta, anong place yung pupuntahan mo, tapos lalabas lahat. Pwede mo rin i-search yung mga free things to do, tapos lalabas dun yung mga kakaibang mga activities na pwede mong gawin na libre, na wala ka talagang babayaran, walang entrance fee, ganyan. Kaya, do your research, malala. Travel tip number 6, dapat meron kang apps ng Google Maps, Google Translate, tsaka pang subways nila or train, ganyan. Para alam mo kung anong station ka bababa, ganon. Pwede mo din i-research per station kung ano yung mga pwedeng gawin doon. O, diba? At least makakagawa ka ng itinerary mo talaga ng maganda-ganda. Diba? Travel tip number 7, kailangan mong malaman yung outlet or socket ng bansang pupuntahan mo. Kasi diba dito sa Pilipinas, dalawa lang. Merong mga bansang 3 yung socket nila. Yung parang pa-triangle na butas yun. Kasi kapag ka nakalimutan mo yun, naku, mapapamahal ka na naman. Madadagdag na naman yun sa expenses mo, 'di ba? Imbis na hindi ka na gagastos para doon. Minsan kasi ang mahal din nung adapter nila na gano'n. Travel tip number 8, wear comfy shoes. Lalo na kapag ka yung pupuntahan mong country puro lakaran, tapos pagbalik mo ng hotel, pag nagpapahinga ka na, 'di ba? Pagising mo kinabukasan, sakit-sakit yung paa mo. Para kang tatama rin bumangon kasi sakit-sakit ang katawan ko. Pangit. Iba talaga yung sakit kapag sobrang lakad tas hindi ka sanay, na mabibigla talaga yung binti mo at saka yung paa mo. For me hindi talaga advisable yung mga boots. Kaya look for shoes talaga na very comfy. Or pwede ka rin magdala naman ng sleepers. Travel tip number 9. Kung meron kang mga extra things na dapat dalhin aside dun sa shoulder bag or sa sling bag mo, tapos kailangan mo ng backpack, you might want to consider drawstring bags instead of the normal backpack. Tapos madali mo siyang makikip kapag pauwi ka na. Usually meron talaga tayong mga extra things na dapat dalhin, like extra shirt or fan, 'di ba? Yung mga umbrella, yan. So kung hindi ka familiar sa drawstring bag, papakita ko sa iyo. Ito.
So, eto siya. Yan. Kaya siya maganda is because, yun nga, lightweight siya. So, ipupol mo lang siya ng ganon. Itong bag na to, akala nyo lang manipis yan. Akala nyo lang wala kayo masyado malalagay dyan. Pero, I swear you guys, sobrang dami mong malalagay na gamit dyan. Mukha lang siyang manipis, mukha lang maliit, pero promise, kasya dyan yung slippers mo, kasya dyan yung extra shirt mo, kasya yung umbrella, kasya yung fan, kasya yung water bottle mo, ganun. Tsaka isa pa, kaya maganda din yan drawstring na yan. Kasi hindi ka masyadong maiinitan. Pinupul mo yung string niya para mag-close. Parang nagiging triangle siya sa likod mo pag suot-suot mo na siya. Kaya hindi masyadong papawisan yung likod mo. Yun yung isa pang reason kung bakit okay din yung drawstring bag. Travel tip number 10, last but not the least, be smart about your money or spend your money wisely. Kung magkano yung budget mong pocket money for the trip, I suggest na yun na talaga yung gamitin mo and wag ka na masyadong magpasobra. Normal talaga yun. Sobrang may excite ka dun sa country na pupuntahan mo, lalo na pag first time mo. Parang lahat gusto mong bilhin. Hindi mo napapansin sa sobrang enjoy mo. Withdraw ka ng withdraw, hindi mo na na-budget. Naubos na pala yung savings mo, di ba? Mahirap yung ganon. Spend your money wisely. Pero, huwag kayong masyadong mag-convert ng mga gagastusin nyo doon. Kung ano yung on hand nyo na talagang binadget nyo, yun na yung gastusin nyo. Meron kasi talaga mga tao na mahilig talaga silang mag-convert. Pero, there are things kasi na medyo mapapakonvert ka talaga na parang, ay, ang mahal. Manghihinayang ka. Enjoy the moment. Kasi nandun ka na. Usually, ako, gumagastos ako sa food and mga pasalubong talaga. Kasi, hindi mo alam kung kailan ka makakabalik dun sa bansa na yun eh. Gawin mo na kung ano yung mga pwede mong gawin. I-enjoy mo lang yung moment. Kung ayaw mo masyadong gumastos sa food at medyo manghihinayang ka talaga, pwede ka naman magbaon. Yung iba, ganun ang ginagawa. Nagdadala ng noodles, biscuits, chips, pang save na breakfast. At least, ang gastos mo na lang for the food is lunch and dinner. Tuto ka lang talaga kung paano mo gagastusin yung pera mo. Kayang-kaya mo yan. You can do it, girl. You go, girl. Tsaka, syempre kasi kapag bili ka din ng bili, baka mamaya naman yung check-in baggage mo, kinulang na din, diba? I-budget mo talaga yung pera mo. So, yun lang. And sana makatulong to travel tips na shinare ko sa inyo para hindi na kayo ma-hassle sa upcoming trip nyo or sa mga future trips nyo. And nga pala, gagawa din ako ng video about travel essentials naman. So, sana panoorin nyo din yon. Yun naman yung next kong i-upload. Alright! Enjoy and safe travels! Bye! So, totoo lang, medyo late na nga tong travel tip na to kasi ang dami na talagang nagta-travel ngayon. Pero sabi nga, 'di ba, better to be late than sorry or never at all. Kaya, ihabol na natin.